At muli po, sa umagang ito ay ang pagpapatuloy ng ating serye na may kinalaman pa rin po sa sermon sa bundok ng ating Panginoong Yesus na kanyang ipinapakita ang mga bagay na may kinalaman sa kaligtasan, at ito nga po ay nagbabadya ng panganib dahil habang tinatalakay niya ang bawat sermon na ito ay natatamaan niya ang mga Pariseo, Saduseo at Iskriba na siya namang lalong nagagalit dahil nga po doon sa kanyang pangangaral ng katotohanan. Ang Sermon on the Mount po ay nag-umpisa sa chapter 5 hanggang chapter 7 ng Aklat ng Mateo. At tayo po ngayon ay nasa treasure in heaven. Ito po ay matatagpuan natin sa Mateo chapter 6 verse 19 to 24. At tayo po ay nasa lesson number 14. Po. At sa kanyang mga paksa ay inilatag natin ang ibig sabihin ng ating Panginoong Yesus tungkol doon sa kanyang mga title na binabanggit po. At ang mga Pariseo ay patuloy na nakikinig sa ating Panginoong Yesus, ngunit pagkatapos noon sila ay nagpupulong. Naiipon sila at kagaya nga doon sa Book of Acts na sila ay hindi nasisihan sa kanilang napakinggan base sa mga pangangaral ni Pablo, ni Pedro, ni Esteban, at ang naging sukli ng lahat ng mga ito ay kamatayan. At ganoon din dito sa pagkakataon na ito, pinag-uusapan nila ang mga inilalatag na paksa ng ating Panginoong Yesus kung papaano ngang tututulan nila ang mga bagay na ipinakikita patungkol dito sa Sermon on the Mount na ito. Na kung atin pong makikita ay talagang nabubuo ang galit at inggit sa mga religious leaders na ito, at sila ay napapaloob doon sa pagkagalit sa ating Panginoong Yesus. So tinatalakay niya, at tandaan po natin, nakababasa ng puso ang ating Panginoong Yesus, kaya pag siya ay gumamit ng parables, ibig sabihin ay naroon ang mga Hudyo, mga religious leaders na binibigyan niya ng puntos doon sa kanyang kwento. Ngunit ito naman ay hayagang sinabi ng ating Panginoong Yesus, at ang paksa nga pong kanyang inilatag ay may kinalaman sa treasure in heaven. Sinasabi niya diyan sa talata, mag-ingat kayo at baka mahawa kayo sa ugali ng mga Pariseo na pakitang tao. Tinalakay po natin sa chapter 6 verse 1, yung giving to the needy, at sa chapter 6 verse 5, yung tinatawag na prayer, how to pray, at yung pag-aayuno, how to fast. At ngayon naman po, tinalakay niya doon, binanggit niya yung tinatawag na pakitang tao ng mga Pariseo. Dito, tinumbok na niya. Ano po? Dahil mababasa natin yung sinabi niya na yan, sa Lucas, Kapitulo 12, versikulo 1, ang gagamitin po natin ay ASND, babala laban sa mga pakitang tao. Kasi sila yung nagpapanggap na kilala nila ang Diyos, sila yung sumusulat ng kautusan, ngunit yung kanilang ginagawa ay malayo doon sa kanilang mga pananampalataya o gawain. Libo-libong tao ang dumagsa kay Jesus, kaya nagkasiksikan na sila. Binalaan ni Jesus ang mga tagasunod niya, mag-ingat kayo at baka mahawa kayo sa ugali ng mga Pariseo na pakitang tao. Kasi ang nangyayari po rito ay nagbibigay sila sa chapter 6 verse 1, ngunit ipinapakita nila sa mga tao. Parang sa version natin ngayon, mag-aabot na lang halimbawa ng mga tulong, nagsiselfie. Parang ganon, yung mga nag-vlog, nagbibigay ng bigas o ano man. Nilalarawan dito na pag nagbigay ka, in secret na lang. Kasi ang Diyos ang nakatingin dyan. Kaya nakikita ng ating Panginoong Yesus, mula doon sa pagbibigay, mula doon sa pananalangin, mula doon sa pag-aayuno, at sa iba pang bagay, pakitang tao sila. Kaya dito ay tinumbok na ng ating Panginoong Yesus kung sino tinutukoy niya. In the meantime, when so many thousands of the people had gathered together that they were trumping one another, he began to say to his disciples, first, beware of the leaven of the Pharisees, which is hypocrisy. Kasi nakikita niya yung puso nila malayo doon sa kanilang tunay na ginagawa. Kaya pag narinig nila ang paksa ng ating Panginoong Yesus, ay talaga namang nag-iinit sila sa galit. Ano po? Walang natatago na hindi malalantad. Kahit pa itago nila yung damdamin nila,
lalabas din dun sa huli. Kasi di ba sila yung nagpapatay sa ating Panginoong Yesus? Si Caiaphas na member ng Judaism at high priest noon ay isa sa nagudyo at kumbaga ay nagsabi na patayin niya si Jesus. Tinatanggi pa ni Pilato, wala akong kasalanan diyan. Ganon. Pero nagkaisa ang mga grupo, pati yung mga makabayan at ang sigaw ay ipako, crucified. So ang sabi dito, walang natatago na hindi malalantad at walang nalilihim na hindi mabubunyag. Kasi nga nababasa niyo yung damdamin ng mga tagapagturo ng kautusan. Ano po? Walang lihim na mabubunyag. Kasi nga, talagang sasabihin ng ating Panginoong Yesus yung katotohanan. For there is nothing covered that will not be revealed, nor hidden that will not be known. Sabi doon. Kaya ano mang sabihin ninyo sa dilim, ay maririnig sa liwanag. Sabihin, kataguyan, o yan ay pasikreto. At ano mang ibulong ninyo sa loob ng kwarto, malalaman ng lahat. Kasi ang Diyos nakatanong eh. Ano? Sila bilang mga nagtuturo sa tao, nagtutuwid, pero sila hindi matuwid. Ang nakikita ng Diyos, kaya ang tinatawag sa Mateo, pag nakita niyo po yung word na hypocrite, ay walang ibang pinatutungkulan ito, kundi ang mga tagapagturo ng kautusan, Scriba, Pharisee. Dahil ang pinaka-context nun ay yung chapter 23, talagang binakbakan doon ng ating Panginoong Yesus. Ang sabi doon, para kayong mga nicho na ang gaganda sa labas, pinaputi, pero ang loob ay puro uod at masasamang nilala. Yun yung dunduan ng galit na binabanggit doon sa 23, chapter 23 ng Mateo. Ano po? Kaya sabi dito, therefore whatever you have said in the dark shall be heard in the light, and what you have whispered in private rooms shall be proclaimed on the housetops. Ibig sabihin, wala kayong maitatago sa Diyos. Yun ang ibig sabihin ko. Makikita at makikita kayo ng Diyos kahit ano ang gawin nyo. Kahit anong isipin nyo pa lang, alam na ng Diyos siya. Ayan po yung ating title. Treasures in heaven, for where your treasure is, there your heart will be also. As with prior teachings, Jesus' meaning here is about the hearts and motivations of God's people. This does not mean Christians should never have any money or own property, or that they cannot have a bank account. Kasi, tinutumbok ng ating Panginoong Yesus dito na magkaroon kayo ng mga kayamanan sa langit. Ang intindi siguro ng ibang readers, dapat ang isang Kristiyano mag-impok ng mga kayamanan sa langit at huwag na sa lupa. Hindi rin po ganon. Kasi, ang gusto rin po ng Diyos, yumaman tayo. Ano po? Yumaman tayo sa mabubuting gawa. Kagaya ng pagbibigay, giving to the needy. Ayun o, 6.1, ayos din sa context. Maging mayaman tayo sa paraan na tayo ay yung conversion, yung money na maiko-convert natin doon sa paggawa ng mabuti sa kapwa. Ano po? Kaya hindi ibig sabihin nito na hindi na tayo kailangan magkaroon ng pera dito sa lupa. Kailangan din po para may ma-share ka. This does not mean Christians should never have any money or own property, or that they cannot have a bank account. Hindi ganun ang ibig sabihin ko noon. Ano po? Gusto ng Diyos na tayo ay magkaroon din naman ng mga bagay na yan para tayo ay makapag-share din naman sa iba. Kasi sinasabi dito sa aklat ng, naalala ko ng biglan, kalimutan ko kasi Bible ko. Ano po? Sinasabi rin dito sa aklat ng Ecclesiastes 5:19, bawat tao rin naman na binigyan ng Diyos ng makakayamanan. Nakita niyo po? Talagang may mga tao na masasabi nating pinagpala sa lupa. Ano po? Para saan ba yun? Para ipagtulong sa iba. Hindi sa iyo lang. Bawat tao rin naman na binigyan ng Diyos ng mga kayamanan, mga pag-aari. Binigyan ng kapangyarihan kumain niyaon at kumuha ng kanyang bahagi, magalak sa kanyang gawa, ito'y kaloob ng Diyos. Ano? So walang pwedeng magyabang o sabihin na, nagpakapagod ako binili ko yung mga Ferrari na yan, yung mga Honda niyan, akin yan. Hindi. Ayon sa talata, binigay ng Diyos yun, kaloob niya yun Ano ngayon ang gagawin natin doon? Ano po? Ano gagawin natin doon? Susuloyin mo? Ang pinakapunto nung sinasabi ng Panginoong Yesus, na bagamat ikaw ay mayroon, i-convert mo yan sa pagtulong. Yun po yung binibigyan niyang puntos dito. Hindi sa'yo yan. Parang pinahawak lang sa atin yan.
itulong din naman natin sa iba. Babasahin po natin mamaya.